Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na daw with evidence. Ako si Congressman Congressman pala. Kiko Barzaga. Sinuntok? Sinuntok si Tito Soto. Umiyak. Oo, sa Bisaya pa ba? Nagpalaban ni Vico Soto. Ano ba naman yan? Ay, nako. At ito pa, sabi nila, Gen Z na pala ngayon ang trending at talagang lumalaban kumpara sa mga senior citizens. Ay, VP Sara, hinahunting para patahimikin. Halakang mga kabibig, yan ang ating pag-uusapan ngayon at sana nakalike na kayo. Nakalike ka na ba? Mag-comment ka later on pag napakinggan mo ang ating labak-labak for today. Ay, kumusta ang ating mga OFW dyan, kumusta? Kaya pa ba? Kaya pa ba na magtrabaho para sa ating mga Nepo babies? Para sa ating mga kongresista, mga tahimik lang pero may ginagawang kabalastugan? Para mabigyan natin ng 25% kickback ang ating mga kongresista? Kaya trabaho tayo kayod tayo para sa kanila. Kaya walang pahingaan to. Oo, kabibi. Sana someday, itong mga 20% kickback ng mga kongresista, makarma din. Ay, mga kabibig. Ito nga si Kiko Barzaga, mga kabibig, ha? In fairness, ha? Oh, in fairness talaga, may panindigan. Nakita ng mga netizen na tanging, aside from Congressman Ungab, Toby Tiangco, nilabas na Toby Tiangco lahat Eh, akala natin wala nang ibang kongresista mga papalag at mananawagan na paimbestigahan si Martin Romualdez. Ay, meron pa pala. Proud to see tayo nito ng Kiko Barzaga, mga kabibig. At eto pa, nako, nagbardagulan sila ni Tito Soto. Tito Soto, huwag ka na magbardagulan kay Kiko Barzaga. In fairness naman kay Tito Barzaga, aside from na binabardagul ka ni Kiko Barzaga, Tito Soto, talagang sapul na sapul ang mga statement ni Kiko Barzaga para sa iyo. Ito kabibig ha, kasi itong statement kabibig. Share ko sa inyo, baka sabihin niyo man gawa-gawa ko ng mga chika-chika ito. Hindi ako magawa-gawa ng mga chika. Sabi ng aking bagong tawag ito, mga kabibig. Sombrero. Sabi ng aking sombrero, magsabi ka ng katotohanan. Ito kabibig, sabi ni Tito Soto, do not use my godson, Vico Soto, to promote. Wow! Ganun na ba kasikat si Vico Soto para gamitin ni Kiko Barzaga? Mas may bayad pa nga itong si Kiko Barzaga, mga kabibig. Buti pa si Kiko Barzaga. Oo, pinangalanan si Martin Romualdez. Si Vico Soto, pumunta nga sa hearing, anong ginawa? Meron ba siyang exclusive nga mga pasabog? Wala. Anong ginawa ni Vico Soto doon? It's all about Diskaya. Sinasabing sinungaling si Diskaya, ganito ganyan. Puro pang pag-good vibes. Puro pang papugi points ang ginawa na ni Vico Soto. Akala natin, yes, Vico Soto. Oo po, may pasabog tong sasabihin talaga. Wala lang. Parang, wow. Tanga na lang yung mga followers. Ito ang naging mensahe ni Senate President Tito Soto kay Congressman Kiko Barzaga kasunod ng post ito na sinasabing mabait naman talaga na tao si Mayor Vico Soto at nalilimitahan lang ito sa closeness ni SP Soto kay House Speaker Martin Romualdez. Anong problema doon? Totoo naman, obserbasyon naman yun ni Kiko Barzaga. Hindi lang si Kiko Barzaga ang nakapansin. Marami na. One request from Speaker Martin Romualdez tungkol kay Bryce, pinagbigyan ni Soto, 'di ba? Kaya pala ginawang SP kasi one call away lang pala si Soto kay House Speaker. Ito pala ang sinasabi nila na unity between Senate and House of Congress. Yun pala, sunod-sunuran. Tutaan pala, sabi ng mga netizens. Sabi dito, bilang tugon, nilinaw ng senador na kahit sino man ang kanyang maging kaibigan ay patuloy niyang pinipili ang paggawa ng tama. Statement mo yan. Statement mo yan, natural. Of course. Ganoon talaga ang sasabihin sa mga politiko. Di ba nagsabi ka,
na buong 6 na taon na sahod mo ay ibibigay mo sa sambayanang Pilipino. So far, 2 months pa lang yung ibinigay mo. May utang ka pa sa Pilipino. Diba? Pag nanalo ako, buong 6 na taong uupo akong senador, ibibigay ko ang sahod ko sa mga estudyanteng naghihirap. Oo nga, binigay mo 2 months pa lang. Yung pangatlo, pang-apat, malapit na ba? Ha? Excited na ang mga beneficiaries. Remember, promises not meant to be broken. Ito pa. Pinayuhan din niya ito na mag-fact check muna, lalo't hindi naman siya ang humahawak ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala namang problema kung anong statement ni Kiko Barzaga. At bakit ka nasasaktan? Kung walang something-something, hindi ka magre-react. Diba? Lahat na lang ba ng mga statement ng mga politiko at kung sino ang mga salita, papatulan mo, di patula ka. SP ka na. Senate President ka na. Yung pangarap mo maging Senate President, nakuha mo na. Wag ka nang pumatol sa mga sabi mo na do not use my godson, Vico Soto, to promote. No need to use Vico Soto para ma-promote si Kiko Barzaga. Ang statement lang ni Kiko Barzaga, promote na siya. Baka mas sikat na ngayon si Kiko Barzaga kumpara kay Vico Soto. Baka mas natabunan na si Vico Soto kay Kiko Barzaga. Tingnan mo. Diba? The Romualdez issue is incomparable with Vico Soto's investigation. I firmly believe that Mayor Vico is a good, honest man that is doing what's best for his city and country. But Tito Soto's closeness with Romualdez is limiting his options for investigation. Posible. Anong ginawa mo? One call away lang kay Martin? Bumigay ka na? Ito pa. Sabi ni Soto, there are many points he is missing. I've been a long-time friend of Martin Romualdez, Toby Tiangco, Albi Benitez, Benny Abante, Lela de Lima, Caloy Zarapi, Paulo Duterte, and the others, and many old times in the House of Representatives. I follow what is right no matter who my friends and or are close or not. In the Senate, the Blue Ribbon conducts the inquiry, not I. Fact check muna. Do not use my godson to promote. Wow! Kiko Barzaga, wag mo nang gamitin ang godson niya para mag-promote ang sarili mo. Actually, ano ba? Ito naman ang reaksyon ni Kiko. Epal, gamit pa si Vico. There are many points he is missing. I've been a long-time friend of Martin Romualdez. Sabi naman ni Kiko, diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Romualdez. Boom! Hala ka. Ito ka, bibig. I-share ko ha, yung statement ni Kiko. Gabi, ito si Kiko. Straight to the point. Ito yung mga Gen Z ba? Walang tinatagong mga kauwi-uwihan. Ito, kita nyo? Nabasa nyo? Kiko, my friend. Epal daw si Kiko. Gamit pa si Vico. There are many points he is missing. I've been a long-time friend of Martin Romualdez. Wala kaming pakialik kung alam kung long-time friend kayo. Ito naman ang sagot ni Kiko. Diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Romualdez. Iba ka talaga, Kiko Barzaga. Meow-meow. Diba? Nauso na yung meow-meow ngayon dahil kay Kiko Barzaga actually. Kasi he's a lover, cat lover si Kiko Barzaga. Diba mga kabibig? Nandun talaga ang pusa, meow-meow. Nagtatawa lang ako sa... in fairness ha, yung mga reaction ni Kiko Barzaga, kahit medyo, ang tawag dito, medyo, sabi nila, sablay, or medyo, ano ba yan? Pero, in reality, totoo. Diba? In reality, totoo. At sa pool si Tito Soto. Bakit Tito Soto? Masakit ba? Masakit ba ang katotohanan? Diba? Wala nang problema kung totoo. Basta, joyride na lang. Diba? Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Barzagula na. We got your back, Congressman Kiko. No need for Vico Soto, ha? Sabi nga iba, mas maganda itong si Kiko Barzaga, may bayag. Kumpara kay Vico,
na umupo lang sa Kongreso, wala man lang ibinulgar, puro diskaya lang. Sabi pang iba, ano nangyari kay Vico? Baka puro galit na lang sa puso kay Vico Soto. Ito pa, Tito, the puppet of Martin from Oren Ishi. Kung mas deserving kang Speaker of the House. Oh, as a cat lover, I applaud you, sir. From Isadora Lee. Friend pala, si PRRD friend din niya, Mr. Congeniality pala siya, lahat pagbibigyan. Uy, wag yan papukong ganon. Long time friend pala. It appears Tito Soto is under control because during the Blue Ribbon hearing, right after the name of Martin mentioned, they have gathered an immediate meeting with their allies to lock out the Senate President to secure the post. Ooh! Yan ang obserbasyon ni Mario Manlapas. Yes! Nahuli talaga sa bibig ng tao, kaagad niyang sinabi sa hearing, tinawagan siya ni Romualdez. Oh! Meow, 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 idol. Oh. Di ba masikat pa si Kiko ngayon? May tao na kay Kiko na meow, 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 idol. Di ba? Salute kay Kiko. You got, may bayag ka. Tuta versus meow, meow. Congressman Kiko Barzaga namin sa Kalam. O, palag-palag of the Philippines versus government official. O, tingnan nyo. Vico out, Kiko in. O, di ba? Mas, alam niyo kabibig, mas pinag-uusapan ngayon si Kiko Barzaga kumpara kay Vico. Mas nasasapawan yung kaipala ni Vico Soto. Sabi niya, epa lang si Vico, pumunta sa Kongreso. Tapos anong sinabi niya? Wala, puro ka Diskaya. Nasinungalan si Diskaya, ganito, ganyan. Tapos, ano makuha namin dyan? Wala. Ay, nako, mga kabibig. Ito pa. Sabi dito, mga kabibig pa, may nakita ako kabibig na mga chismis lang. I don't know kung chismis lang ba ito. Pero grabe itong si si Kiko Barzaga. O manood tayo sa isang video ni Kiko Barzaga na talagang he mentioned the name of Martin Romualdez. Talagang hindi magpapakabog itong si Kiko Barzaga. Ikaw na, Kiko, go! Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Bakit po? Because he's now Speaker. And meron po ba kayo personal knowledge about his involvement and anonymous? I have some personal knowledge. I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPW relationship. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Sabi dito, yung sagot na ko is the House Speaker and then he smiled on the other side. Itong may salita kaysa doon sa nag-good governance, hindi makakapangalan, puro Diskaya lang. Salute Congressman Barzaga. This should be basic, please. Itong matapang. Unlike doon sa taga-Pasig, good governance nga para sa syudad niya lang. Oh. So mas kinukumpara ngayon, sino ang mas magaling? Kiko Barzaga versus Vico Soto. O, gusto niyo malaman. O, meron din akong video kay, kay Vico Soto na na-interview din. Kayo nang bahalang maghanap, bahala kayo magkumpara nilang dalawa. Pero ngayon, nakascore ngayon si Kiko Barzaga kasi may bayag. Diba? Sabi dito, akala namin ay may malaking pasabog sa house hearing. Buti pa si Kong Kiko Barzaga, mastermind ang tinumbok ito. At kaya alam ko talaga na yan yung anggulo nila. As lately as Thursday morning, meron pong nag-text sa akin na common friend na nakikipag-set si Mr. Diskaya ng meeting sa akin. Siyempre, hindi ko papatulan yung, ba't ako makikipag-usap sa kanya ngayon pa? Di ba? Bakit? Pero malinaw na yun nga talaga yung anggulo, yun ang plano. So, there may be more. At bakit makipag-meeting ang mga Diskaya sa iyo? Ano ba makukuha ng mga Diskaya sa iyo? Wala ka namang pasabog tungkol sa kanila eh. Dapat kung meron kang pasabog tungkol sa kanila, may hawak ang dokumento tungkol sa kanila, natural makipag-meeting sila sa iyo. Pero kung walang hawak ang dokumento laban sa mga Diskaya, ay, guni-guni mo lang yan. This then meets the eye. Confirm po ba na from Diskaya talaga yung invitation? Confirm na sa Diskaya galing yung invitation? Well, yung common friend namin, wala naman dahilan para magsinungaling. Kaya nga niya dun
inaabot. Yung, Ako, gamit na gamit ang mga diskaya kay Vico, Do not use a diskaya. Sabi Tito Soto, do not use my godson Vico Soto. Dito, do not use a diskaya para pag-usapan ka. Boom! Invitation para makipag-meeting. Pwede niyo siyang tanungin kung nakikita totoo na galing sa kanya. Bakit kayo? Ito ang komento ng ating mga netizen. Mga pinklawan lang ang bilib-bilib dyan. Ako, never akong bumilib dyan. Naitbulga kayo, no? Hanggang diskaya lang pala. Bakit ka nataranta sa mga binulga ng mga mag-asawang diskaya? Yung tiyuhin mong si Soto na sunod-sunuran kay Tamba ngayon gustong ibaba ang age limit sa mga kandidato pagka-presidente at yun din ay susulong ng mga young guns si Tamba sa Kamara ngayon. Connect the dots. Soto at ang mga young guns sa Kamara pareho ang pakay kasi wala ng pag-asa ang amo nila na si Martin. Alam na des kung anong pakay mo, Vico Soto. Buti na lang nabanggit ng dalawang untouchable sa Kamara. Buti pa yung congressman na batang pa si Kiko Barsaga, may prinsipyo. Boom! Mas believe ako kay Kiko Barsaga na Gen Z na taga-Congress na matapang na sinabi ang dapat humarap din si Speaker Martin Romualdez sa investigasyon. Ikaw, Vico, puro diskaya lang. Disclose mo. Selective ka. Single out mo si diskaya lang. Hindi ako believe sa tapang mo. Mas believe ako kay Julius Babaw. At least, dahil sa kanya, lumabas sa SOCMED ang mga kayamanan ng diskaya dahil sa katas ng flood control, Ghost Project. Boto, buti na sana, iboto na sana kita next election. Kaso sorry, nagbagong isip ko. Walay ka pala. Oh, yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen ka, baby. Grabe ang ating mga netizen. Hindi na, at least no, at least madaling na tawag dito, madaling na panis yung mga gusto na si Vico maging presidente. Yung anak ko kulang na konti na lang mauungusan na si BP Sara ni Vico. Ngayon ay napanis. Oo. Lalo nang may pumutok na si Kiko Barzaga. Ay nako, lahat ng atensyon nandun kay Kiko Barzaga. Bakit? Kasi matapang. He name names. 'Di ba? Hindi katulad ni Vico na puro diskaya lang. Puro diskaya lang ang alam. Di ba? Grabe naman kayo kabibig. Hindi naman. Di ba? Hindi naman. Nakikita na lang tao ba kung sino yung matapang at kung sino yung puro landada at puro ang tawag dito? Papansin. Kumukuha ng simpatya, kumukuha ng more views para maging famous. Grabe naman. O ito mga kabibig. Ako. Kinakabahan ako sa next topic ko. Ano yan? Sabi ni Lorraine Badi o si Lorraine Badoy, ito na kabibig. Ewan ko kung may katotohanan ito or hindi. Ito na ha. Post ko sa inyo mga kabibig. Ito na. I just got word from my informant that the plans to assassinate VP that she spoke of a year ago is now going to be activated. Ngayon tayo mag-ingay. Protect our VP Inday. Hala! Uy, totoo ba to? Hanapin ko nga tong post na to. Grabe. Totoo ba yun? Hala, parang nakakatakot naman. Kung totoo yung sinabi ni Miss Ano. Ito asan ba yun? Ito. Hanapin ko muna kabibig ha. Kasi nakakatakot yung statement ni Doc Lorraine Badi. Ito nasan ba yun? Hanapin ko muna kabibig ha. Ano to? Si ano? Wait muna. Nasaan ba yun? Hindi yan. Nasaan ba yun? Ito. Kita nyo na kabibig? Kita ba mga kabibig? Kita nyo ba? O yan. Galing kay Miss Lorraine Badi yan ha. Tapos nakakatakot sabi. I just got word from my informant that the plans to assassinate VP that she spoke of a year ago is now going to be activated. Ngayon tayo mag-ingay. Protect our VP. So, grabe no? Plan A, People's Initiative. Plan B, Digong ICC. Plan C, Impeachment. Plan D, Ombudsman. Plan E, Assassination? Uy, grabe naman yan. Susuguin si BP Sara? Uy, grabe naman yan. O eto ang komento ng ating mga netizen hinggil dito mga kabibig ha. Ito It is clear and present danger. Baka that was
made to resign for an important job daw. Despite nakaayos sila kay na checkmate man, if that happens, there is no place on earth or in hell where the people will not find them. Grabe mga kabibig, parang na-shock ako sa statement na ito ni Lorraine Bade. Na yun ano ang yung reaction dito mga kabibig? Parang nakakatakot. Diba? Nakakatakot pag ganyan. Kasi it's about VP Sara. At deactivated na daw. Diba? Deactivated the order to Chugi VP Sara. Uy, nakakatakot naman yung kabibig. Parang kinakalabutan ako mga kabibig. Anong reaction yung kabibig? Mangyayari kaya ito? Nako, sabi ng iba, kung mangyayari yan, people power talaga. Kung mangyayari yan, baka buong Davao, buong Mindanao, susugod sa pati Visayas susugod sa Malacanang, kung mangyayari yan. O bakit naman Malacanang? Alam niyo naman natin kung sino yung kontra ni VP Sara. Alam niyo naman na kung sino yung gusto mapabagsak kay VP Sara. Huwag naman po sana mga kabibig. Kasi nakakaawa naman si VP Sara pag ganyan. Huwag naman po kabibig kasi wag po. Kasi siya ang ating 2028 president. Tapos, kinakabahan ako sa mga ganyan, mga kabibig. Pero aside from kinakabahan tayo, mga kabibig ba? Ito, mga kabibig, ang nakakatakot na balita din. Ano ba yan, kabibig? Ang PDB Laban, mga kabibig, ay nag-post kanina. Ano ba yan? Parang ang PDB Laban, mga kabibig, meron silang post tungkol kay Pangulong Duterte. Ano ba yan? Hanapin ko kabibig ha. Na humihingi sila, ito ha. Share ko lang ha. Baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko ang issue. Ito, di ba alam natin na si Kaufman ay parang, sabi dito ni Kaufman, kung sana makinig si Bongbong Marcos na pauwiin si Tatay Digong. Ito na, Statement of Partido Demokratiko Pilipino, PDP. Ngayon, September 11 talagang kabibig. Kita yun naman. Alakihan natin para klaro. Ito. The Partido Demokratiko Pilipino, or PDP, makes this earnest appeal to the current government to let the former president come home. So, anong ibig sabihin ito? Luluhod ang PDP Laban? Or humihingi ng pag-asa? Or atensyon? He deserves to return to the land of his birth, to the country he once served, and to the people who share his blood and heritage. Hindi ito usaping politika, kundi usapin ng pagkatao. Tama po, kabibig. Sana maging makatao si BBM. Sabi ng iba, siya nga nagpa-kidnap kay Pangulong Duterte doon sa Hague, tapos papauwi niya dito. Ang nakataya ay buhay at dangal na isang kapwa natin Pilipino. Sa harap ng lahat ng pagsubok, isang bagay ay hindi maaring itanggi. Iisa ang ating lahi, iisa ang ating dugo, at iisa ang ating inang bayan. Kaya't kami taos-puso nanawagan sa inyo, mga kababayan, tulungan ninyo kaming himukin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ibalik sa bansa ang ating dating Pangulo at isang Pilipino na nadais lamang na mamahinga sa bansang kanyang pinaglilingkuran. Mr. Alfonso J. Cusi, PDP Acting Chairman. Naku, ano ang inyong reaction hinggil dito mga kabibig? Okay lang ba na nagpalabas ng statement ang Partido Demokratiko Pilipino hinggil sa humihingi ng pag-unawa, humihingi ba ng awa, or humihingi ng katarungan at yung usaping pagkatao. Hindi more on politics. Sana maisip ni BBM no na, uy, kawawa naman, matanda na, tapos ginaganito pa natin, group effort, remember? Sige, pauwi na natin si Digong dito, basta ito yung mga conditions namin. Ano ang iyong reaction dito mga kabibig? Kasi nakakaawa sa Pangulong Duterte. Nakakaawa talaga sa Pangulong Duterte. Ito naman ang komento ng ating mga netizens. Kung gagawin ni BBM yan, baka mabawasan ang galit sa kanya ng mga Pilipino. Ang problema, wala naman sa katinuan pang-isip si BBM. Parang mas masaya siya na paikutin at paglaruan ang buhay ng mga Pilipino. Pinakamalaking
pagkakamali natin ang iluklok ang katulad niya sa kapangyarihan, hindi marunong tumanaw ng utang na loob at wala sa kanya ang pagiging makatao. Walang integridad at pagka pinakasinungaling na presidente na sa kasaysayan. Ito pa, you bring home that na Tatay D, what do you expect to the high and floating leader? Ayaw nila dahil gusto nilang mamatay doon si PRRD to cause people power at makapag-declare sila ng martial law wherein walang mangyayaring eleksyon, ang masusunod ay ang presidente at may dahilan silang ipatumba lahat ng kaalyado ng Berde dahil sabihan na mga traidor at ng sa pamahalaan. Ay posible din, sabi ni Aizo Renazay. Posible din bang sinasabi ni Aizo Renazay yung parang nangyari noon ng partial law, di ba? Please bring Tatay Digong home from Michelle Francisco Texon. Ito pa, lumabas at pumunta sa lugar kung saan ang noise barrage at protest rally against corrupt politician officials sa ating bansa. Ito pa, ayaw na mong pakiusap anang bangag kay katawan na taan niya. Walang kwentang presidente ang nakaupo karon. Mangyayari po yan kung may puso at nasa tamang pag-iisip ang ating Pangulo. At kahit sino man ang tagapayo niya, magpakatotoo po kayo kahit minsan lang. Magpakatao po kayo kahit minsan lang. So yun kabibig, yun ang mga reaction ng ilang mga tao ngayon na sana ay tawag dito, magpakatao si BBM at iwaglit mo muna ang ang tawag dito, ang politika, 'di ba? Ang isipin muna yung kalagayan ng isang 80-year-old na dating pangulo kung iniisip niya. Pero kung wala siyang iniisip, kundi ang sarili niya, kung sino nakahold ng power ngayon, kung ano ba, Digong, luluhod ka ba or hindi? Mga ganun ba? Huwag mo akong ma-small, Digong, akala, ako, weak leader? Tingnan natin kung sino ang weak ngayon. Ikaw ang nasa ICC, ako ngayon ang presidente. Pero mga ganun ba? Yung mga pride at ego, diba? Yung pride niya ba na ako yung presidente, ang lahat ng gusto ko matutupad. Grabe naman sila mga kabibig. So sana mga kabibig, no, makaka-uwi sa Tatay Digong at sana makinig din si Bongbong Marcos. Pero I don't know kung makikinig ba itong si Bongbong Marcos kasi iniisip niya, hindi niya makikinig. Diba? Ito sabi dito tawag dito ay sabi dito ni Bersamin na parang wala silang iniisip na si Tatay Digong ay makakawalan. Diba? So, sana mga kabibig, someday, iniisip natin na makaka-uwi sa Tatay Digong sa Pilipinas, kahit sa Davao, kahit ang kondisyon ni BBM, doon lang sa Davao si Digong, hindi siya makakatapak dito sa Luzon. Okay na lang yun kabibig, basta importante, Tatay Digong nandun sa Davao, kasama ang pamilya, kaysa nandun siya sa ICC, mag-isa, tapos binibisita ng mga ilang oras lang, tapos mag-isa ulit. Try to imagine na yun ang buhay mo, di ba? Di ba? Tapos matanda ka na. Kaya nga na cancel yung hearing. Hindi pala hearing, reading of the charges ni Digong. Kasi, Pangulong Duterte, kasi hindi na kaya ng kanyang katawan. Aside from hindi kaya ng kanyang katawan, emotionally, unstable na siya. Matanda na kasi. Sabi nga ng Attorney Roque na may mga instances na nakakalimutan na niyang kung ano mga nangyayari kasi 80 years old na siya. Grabe naman. Di ba? So tama itong mga sinasabi dito na sana hindi ito usaping ng politika, kundi usapin ng pagkatao. Ang nakataya ay buhay at dangal ng isang kapwa natin Pilipino. Tama ito mga kabibig. At sana makita ito ni BBM pa. At sana pag-isipan niya na, ay oo, kailangan manghimasok na ako, pauwi na si Duterte dito, at para magkaisa, at wala ng gulo, di ba? So yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ano ang iyong reaction sa ating latest trending news? Itong Kiko Barsada, sinuntok si Toto Soto, umiyak. Sinuntok sa katotohanan, umiyak si Toto Soto. Tapos sabi pa na, oy, wag mong gamitin na si Vico Soto sa inyong grandstanding. Hindi naman ginagamit ni Kiko Barsaga. Pasalamat ka nga Tito Soto na mention ni Kiko Barsaga yung gunsan mo. Pasalamat ka na parang hinangaan ni Kiko Barsaga
si Vico Soto, 'di ba? Hindi naman ginamit niya. Kaya nga sabi ni Kiko Barsaga, takot ka lang sa mga diskaya. Ang kaya mo lang yung mga diskaya pero takot ka kay Martin. Takot kay Martin. Ano ba naman 'yan? Bakit takot kay Martin? Diskaya lang ang kaya mo, takot ka kay Martin Romualdez. Oh, 'di ba? So yun lang kabibig ang ating It is the Believer for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.